wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ko sa aking karumihan. Inibig mo ko nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag, wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ko sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ang katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ang pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang
purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Diyos. Amen. Mga announcement po, merong youth camp. Youth service mamaya, 4:30. Meron din pong National Chi Alpha Camp sa December 27 up to 29. Ini-encourage po ang lahat ng kabataan na mag-attend po doon. Mayroon pong registration na 1.5. Yung pong iba, mayroon ng pambayad yata. Yung iba, mayroon ng mga sponsors po. Kung wala pa kayong mga pambayad at mga sponsors, basta sabihin nyo lang po yung willingness po ninyo. At kung talaga pong walang budget, alam ko ang Panginoon magpo-provide po sa panahon na malapit na. Hindi po magkukulang ang Panginoon. Amen. Naniniwala po ba tayo doon? Salamat po sa isa. The Lord will provide. Amen. Glory to God. Nagpapatuloy din po yung ating leadership training. Kapag umaga po ng 8:00, meron po tayong mga pag-aaral patungkol po sa leadership. It's not only applicable sa church setting po, yan din po ay applicable doon po sa kasi pinag-uusapan po mga principles and yan po ay pwedeng i-apply din kahit outside po sa context ng church. Pero biblical po yung mga pinag-aaralan po natin na applicable sa trabaho po natin, sa mga businesses natin, sa kahit na anong leadership na iano po ng Panginoon sa atin. Applicable po yun. Nagpapatuloy po yun. Nagpapatuloy din po ang ating Bible study kapag Martes, 7:30 po usually. Pero nakapag-umpisa tayo ng mga nasa 7:45. Papatuloy po yun. Matatapos na po yung 4 series natin. Nakatatlong series na po tayo. Malapit na rin matapos yung 4th series. 4 po yun. Yung Salvation series, Maturity series, Discipleship series, at saka po yung Victorious Life. Matatapos na po yun. Ito po ay parte ng tinatawag nilang Discipleship Training Track ng Assemblies of God. Pagkatapos po ng mga series na ito, especially po yung unang series natin na Salvation series, meron pong kapartner yon ng pangalan ay New Beginning. 8 lessons po yon at yun po ituturo na pagkatapos po ng Salvation series at saka ng New Beginning, meron pong stage 2 na tinatawag na ang pangalan po ay Fire Up. Ang Fire Up po, parang encounter, parang retreat po yan, 2 days po yon na mag-overnight na nandun. Marahil pipili tayo ng isang lugar, marahil sa church o kung saan po mapagkasunduan. Yun po ay parang encounter, retreat. Ano po, at we are looking forward na magkakaroon po ng ganon sa atin. At matapos po natin ang isang process. Ano po, at magpapatuloy po yun. Nagpapatuloy din po ang ating prayer meeting kada Friday. Ang mag-e-exhort sa Friday. Online po ito, online ay si Sister Rona. Tama ba ako? Sister Rona? Ano po? At we're looking forward sa mga gawain pong ganito. Yung pong mga hindi nakakasali, sali po tayo. Nung pong prayer meeting, nandun si Zach. Ano po? Akala ko kung sino yung balbasarado na nandun. Iba yung pictures. Siya pala. Ano po? Ang gagawin ko sana, hindi ko na siya... In-accept ko po pagkatapos, nagdadalawang isip ako kung ano ba yun, pwede ko po kasi siyang alisin eh. Pwede kong alisin. O sige, di ba? Prayer meeting naman. Kung sino kaya ito. Pagkatapos po, nung matapos na yung prayer meeting, si Christian pala. Anyway, I hope na yun, maramdaman natin ang presensya ng Panginoon at ma-enjoy po natin
yung mga pananalangin at pakikinig ng salita ng Panginoon. Last Friday po si Pastor Jovi ang nag-exhort. Praise God. Meron pa ba akong na-miss na announcement? Ipag-pray po natin ang eleksyon ng barangay na po sa next Monday. Next Monday na po yan. Ipag-pray po natin si Brother Roland, kapatid po natin sa Panginoon, na mahabol, maging si Brother Marvin. Si Brother Roland ay barangay councilor. Si Brother Marvin ay chairman, SK chairman. Pag-pray po natin sila. Kung meron po kayong mga Bible, ay sa Isaiah chapter 41, verse 10, tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita po ng Panginoon. Isaiah chapter 41, verse 10. Ikitsune po. Sabi po ng salita ng Panginoon, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataong ito na binigay po ninyo, O Diyos, upang kami po ay sumamba at magpuri, magpasalamat. Salamat, O Diyos, dahil Ikaw ay mabuti sa amin. Ikaw ang naglilinis ng aming mga buhay, maging sa mga pagkakataon, Panginoon, na kami po ay nagkukulang, para bang lumalayo, Panginoon, mga pagkakataon na kami po, O Diyos, ay malayo sa iyo. Panginoon, Ikaw ang tumatawag, Panginoon, sa amin. Salamat, O Diyos, dahil Ikaw ay mabuti sa amin. Sapat ang iyong biyaya, Panginoon. Salamat, mahal mo kami, Panginoon. Pangunahan mo po, O Diyos, ang bawat sa amin. Buksan mo ang aming mga kaisipan at ang aming mga puso para sa iyong mga salita. Dalangin namin, O Diyos, na kami ay magkaroon ng puso na tumatanggap kung ano ang iyong nais para sa amin. Kami ay nagbibigay ng parangal at luwalhati sa iyo. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Kayo po ba ay humarap na doon sa mga pagkakataon at sitwasyon na ang hinaharap po ninyo ay yung kinatatakutan po ninyo? Have you ever in that situation? Have you ever faced a dreadful situation na kung saan ito yung pinakatatakutan mo? O kaya, nandun ka sa isang sitwasyon na kung saan what you have feared the most happened in your life. Sa mga panahong ganito po, where and to whom do we find strength and courage? Saan natin kinukuha ang ating lakas? Kanino natin kinukuha ang lakas upang harapin ang ganitong mga sitwasyon? Kapag dumarating po ang mga ganitong sitwasyon, makakaasa tayo na hindi po tayo nag-iisa. You are not alone. I am not alone. Ang katotohanan po ay tayo po ay nilalagay ng Diyos sa mga kalagayan at sitwasyon na kung saan tayo po ay magtitiwala lamang sa Diyos. Hindi sa ating sariling kakayahan, hindi po sa tao, na madalas ay kulang ang kakayahan natin at ng ibang tao. Nilalagay tayo ng Diyos sa mga sitwasyong ganon upang siya lamang ang ating pagtiwalaan. Kahit na yung mga bagay na tayo po ay sigurado, hindi pa rin sigurado dahil ang katotohanan
ang mga pangako ng Diyos ang siyang sigurado lamang. Naniniwala po ba kayo doon? Nangako po ang Diyos na tayo ay sasamahan. Nangako ang Panginoon that every step of the way, that He will be there. He will walk alongside us. Ang maraming beses po, sinabi ng Diyos sa Old Testament, sinabi ng Panginoong Jesus sa New Testament, do not fear. Believe. Kung minsan tayo po parang dumadaan po doon sa butas ng karayom ng sitwasyon natin ay para bagang mahirap. Hindi po natin alam talagang pinapadaan tayo ng Panginoon doon upang hindi tayo magtiwala sa ating mga sarili, bagkus sa Diyos po lamang. There will be times when we will have to face our own fears face to face. At marahil sa mga panahong iyon po tayo ay iiyak, tayo po hindi natin malalaman ang ating gagawin. And we will prostrate before the Lord and surrender everything to Him. At mahalaga po yun na lahat ay nakasurrender sa Panginoon. Because we will face our fears with faith. Because faith will always triumph. Si Gideon po, kung kilala po ninyo si Gideon, makikilala natin yan sa Judges chapter 6. Papakilala siya ng Biblia. Siya po ay discouraged sapagkat parati po siyang ang kanilang bayan ay parati pong sinasakop ng ng mga Midianites. At siya po ay nagtatago. Nakatago siya, merong silang parang nanggagapas yata sila doon. Nagtatago siya kasi parati silang inaatake ng mga Midianites. Pero doon po nung pinuntahan siya ng isang anghel, siya po ay binati ng mighty warrior. Babasahin ko po sa verse 11, ang sabi, the angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joash the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat in a winepress to keep it from the Midianites. So nagtatago siya, When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, the Lord is with you, mighty warrior. Tapos doon po doon sa pagbati ng angel na yun sa kanya, sabi niya, pardon me, my Lord. Gideon replied, but if the Lord is with us, why has all these things, why has all this happened to us? Where are all His wonders that our ancestors told us about when they said, did not the Lord bring us up out of Egypt? But now the Lord has abandoned us and given us into the hand of the Midian. Parang si Naomi. Parang si Naomi, sinasabi niya, the Lord has abandoned me. Iniwan kami ng Panginoon. Kung ang Panginoon ay sumasa amin, ay bakit hindi namin nararanasan yung mga sinasabi ng mga ninuno namin na dumanas ng mga signs and wonders and miracles na sinabi sa amin? Bakit wala ngayon? In fact, nung pong sinabi ng Panginoon, ng angel na ito, pinipili siya ng Panginoon, ay ang sabi po niya sa verse 15, kasi sabi ng verse 14, the Lord turned to him and said, go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you? Pinipili kita. Ikaw ang aking sinusugo. Doon sa first, sabi niya, wala, iniwan kami ng Panginoon.
Nung sinabi po itong pangalawa sa verse 14 kasi, the Lord, sabi niya eh. The Lord na, hindi na angel. Pardon me, my Lord, Gideon replied, but how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family. Tingnan po ninyo ang pananaw po niya. Maliit kami. Mahina. Ako ang pinakamahina sa pamilya namin. Pero kahit ganun po ang pananaw niya sa kanyang sarili, na ang kanyang angkan ang maliit at siya ang pinakamahina sa kanyang pamilya, the Lord can transform a person into a mighty warrior. Kung ano po ang sinabi ng Panginoon sa kanya, mighty warrior, he will be like that. He will be a mighty warrior that will lead Israel to victory. Pwede. Kahit na kung minsan ang pananaw po natin sa ating sarili because maybe of our circumstances, because of the situations, we were humbled. Alam po ninyo, kagaya ng binanggit ko, kung minsan tayo dumadaan doon upang wag tayong manangan sa ating mga sariling kakayahan, bagkus tayo po ay manangan sa Diyos na kahit na ang kakayahan natin ay maliit lamang o kahit walang-wala po tayo, He can transform us into a mighty warrior that will lead victory upon victory. Pwede po na tayo ay humarap sa mga challenging situations in life. Most challenging situations and fearful situations, but we can face them with courage. Amen. Mayroon po tayong dahilan kung bakit pwede nating harapin ang bawat yugto ng buhay po natin na mayroong mga mabibigat na hamon sa ating mga buhay. We can face them every day. We can face challenges. We can face situations, problems, fears. We can face them with courage. Ang mensahe pong pamagat ay facing life with courage. Una po, makikita natin na hindi po tayo nag-iisa. You are not alone. Amen. Do not fear. Yun po yung natin. Yun po yung sa verse 10 kasi sabi niya, so do not fear. Doon po kinuha yung pamagat natin. Facing life with courage. Yung first point natin, I am with you, ang sabi po. You are not alone. You are not alone in facing the challenges. You are not alone in facing the fearful situations in our lives. I am not alone. You are not alone. Tayo po ay kakaharap doon sa mga labanan po ng buhay natin. The everyday grind of life. Kung minsan wala tayong mga problema pero parang yung buhay natin ay parang naisip natin, although na mo makanini. The everyday grind of life, parang gusto nating, kung hindi tayo mananampalataya, iniisip natin, what is the purpose of life? Pero alam natin, because we are Christians, we know the purpose of God in our lives. Pero nararamdaman pa rin natin yung life's battles, everyday grind. What when life seems boring, we do not have zest for life. Kung minsan naman po ay dumaranas tayo ng mga physical pain, unbearable pain, patuloy po ninyo akong ipanalangin dahil mga 3 days ago, sumasakit na nun po yung aking na-opera. Masakit po niyan. Lalo na pag nakaupo ako. Kapag tayo po ay humaharap doon sa mga unbearable pain, hindi lamang yung physical pain, emotional pain. Kapag tayo po ay humaharap doon sa mga crippling failures, na parang hindi na tayo makakaahon sa failure natin na ito.
At iniisip natin, what's the purpose of God in this failure? And battles beyond our capacity. You are not alone. Amen. Ang mahirap ay yung we have expected so much. There are situations like that in our lives. Meron tayong mga expectations, pero hindi po na dumating. But when facing those trials, you are not alone. Amen. God is with us. I am with you, ang sabi po ng Panginoon. And the Lord will always be there. The Lord will always be there. He will be the God who is always there for you. Ang last word po ng Ezekiel, basahin po ninyo, hanapin niyo yung Ezekiel, doon po sa pinakahuling chapter, ang nakasulat po doon, the Lord is there. Ang sitwasyong mga mahihirap po doon sa panahon ni Ezekiel, Jeremiah, ano po? The Lord is there. When all hope is gone, at parang walang pong pag-asa, kagaya po ng, alam po niyo yung sa Ezekiel 37 po yata yun, yung the valley of dry bones. No hope. Nakita niya, no? Nakita niya. Puro buto. It's a valley of dry bones. Ang tanong po ng Diyos kay Ezekiel, can these bones live? Can these bones live? Ang sabi po ni Ezekiel, you alone, Lord, know. Ang Diyos lang nakakalaman. Pero doon po sa kahuli-hulihan, anuman ang kalagayan, ng Israel po noon. Kasi nagbigay ng vision ng Panginoon eh. No, tumayo yung mga buto. Tumayo. Tapos nagkaroon ng mga sinews, ng mga laman, and eventually they became a mighty army. Bakit po? Bakit mayroong pag-asa? Because the Lord is there. You are not alone. Ang talagang pwedeng kumanta nito ay tayo. I am not alone. Ito pong katotohanan that the Lord is there, that you are not alone, that the Lord is with you, ang katotohanan ito ang magdadala po sa atin, ang siyang magiging dahilan na ang mga nauna po sa atin ay nagkaroon ng pag-asa at sila po ay nanalo sa kanilang mga labanan sa buhay. Ito po ay pangako ng Diyos kay Joshua. Sabi po niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. When he was about to conquer or to lead Israel to conquer the promised land, pinangako ng Panginoon, hindi kita iiwan, sasamahan kita. Ito po ay pangako ng Diyos sa bawat isa po sa atin. As we conquer the world, ay, conquer tayo pala ang world. Makanano po, paano po? Ibahagi natin ng Panginoon and He will conquer the hearts of people. This is the promise of Jesus. Sa atin po, habang ang mga tao ay ilid po natin, ituro po natin sa Diyos, ituro natin sa Panginoon. And they will be conquered by the love of Christ. Ang sabi po, go, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. And behold, I am with you always, until the end of the age. Hindi po tayo nag-iisa. Darating po yung mga parang discouragement po natin. Darating po yung parang failure.
o kaya problem, unbearable pain. But the Lord is there. You are not alone. Amen. At ang pangako pong ito, it fuels us to go on. Hindi po tayo uurong sa ating labanan. Ito tayo po ay magpapatuloy. It will go on and on. We will go on and on, expecting the sure victory from God. Alam po ba ninyong tapos na ang istorya? We are a victorious people. Basahin po ninyo ang Revelation. Tapos na po. Pero siguraduhin lang po natin na tayo po ay nandoon sa istoryang yon ng tagumpay ng Diyos. You are not alone. Every step of the way, the Lord is there. Amen. He is with us, and He is for us. You are not alone. Ano po yung mga dahilan natin kung bakit pwede nating harapin ang buhay na mayroong tapang sapagkat hindi po tayo nag-iisa. Pangalawa, sapagkat pwede tayong manangan sa Diyos. We can lean upon the Lord. Noon po, mayroong slogan na ganito sa isang bangko. Ang sabi po ay, para kang nakasandal sa pader. Ano pong bangko kasi yun? PNB ba yun? Nandito pa, no? PNB. Kung PNB yun. Para ka daw nakasandal sa pader. Akala ko, hindi ko na kasi maalala kung anong bangko yun. No? You can lean upon God. Pwede tayong sumandal sa Diyos at hindi po mawawasak. Nandun parati ang suporta ng Panginoon. We can lean. Somewhere in our Christian walk, we will be weak. Pero po, yung unang point natin, kahit na tayo po ay nandun sa kahinaan po natin, God will be there. He will strengthen us. Bibigyan tayo ng lakas ng Panginoon upang tayo po ay matapos natin ng takbuhan. Ano ba yung tamang Tagalog? Race. English. Mapagkakatiwalaan ng Diyos. Amen. Siya yung talagang pwedeng pagtiwalaan po natin. God can be trusted when we face the uncertainties of this life. Ang sigurado po talaga ang Panginoon. Ang sigurado ang pananampalataya natin. Faith is being sure of what we hope for and certain of the things we do not see. Mapagkakatiwalaan ang Panginoon sa mga panahon na hindi po natin alam kung ano ang gagawin nating hakbang sa buhay po natin. We can lean upon the Lord when we are afraid, when we are confused. Siya po ang pwedeng magkalma ng ating mga puso. Siya po ang pwedeng magdala ng order sa ating pong mga buhay. God can be trusted. Let us lean upon the Lord. Amen. Siya po ang matibay na pundasyon na kung saan ang pundasyong ito ay hindi po magigiba. Ang lahat po ng madaganan ng pundasyon na ito mawawasak. Ang lahat naman po ng mahuhulog doon, mawawasak din. He is the firm foundation that cannot be shaken. Alam po ba ninyo, tayong lahat mayuyugyog ang pananampalataya. Sabi po ng Peter, dadaan ang pananampalataya natin sa apoy. Si Peter po, no? Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, Peter, sabi niya, ang iyong pananampalataya ay will be shaken. Para pong sa Kapampangan po, bitse. Bitsending kaya kang kasalpantayanan. Dapat nandun tayo sa foundation na hindi po mayuyugyog, gano po.
Lean upon the Lord. Magtiwala sa Panginoon. Sumandal sa Panginoon. Ilagay ang buhay natin sa matibay na pundasyon. Ang halimbawa po ni Gideon, it emphasizes that trusting and leaning upon the Lord brings victory. Nabanggit ko na po kanina na si Gideon ay tinawag ng Panginoon at ang address ng Panginoon sa kanya, mighty warrior of God. O mighty warrior. Pagkatapos po, siya ay sinigurado niya ang tawag niya sa Panginoon. Ano? Sinigurado muna niya. Basahin niyo po ang kanyang istorya. And siya po ay sa buong Israel, siya po ay nag-raise ng 32 soldiers, 32,000 soldiers. Ano po? Ang sabi po doon sa Judges chapter 6 verse 2, the Lord said to Gideon, you have too many men. So, tingnan po natin, ang binibigyan po natin ng emphasis dito, yung trusting in the Lord, ano? Leaning upon the Lord. You have too many men, I cannot deliver Midian into your hands, or Israel would boast against me. My own strength has saved me. Baka yun daw ang sasabihin ng Israel kapag these 32 men were used in battle at sila ay magkaroon ng tagumpay at pagkatapos sasabihin nila, kasi marami kami kasi magaling kami kaya kami nagtagumpay. Ang sabi ng Panginoon kay Gideon ay, sabihin mo, ang lahat ng takot umuwi. Ilan pong umuwi? 32,000 po ang bilang pagkatapos nung sinabing ang lahat ng takot umuwi na. 22,000 umuwi. Ang daming takot, ano? Maraming takot. Siyempre, meron ka mang free will Lahat nga ng takot di siyempre, kakarog-karog ka. Mulitahan na lang. Total. Di naman bisa. Atin naman matapang. 10,000 po din matapang. 10,000. Kaya lang sabi ng Panginoon, bawasan mo pa, marami pa yon. Marami pa yung 10,000. Pagkatapos, napili na lang po ay 300 men. From 32,000 to 300. Alam po yun, less than 1%. But the Lord gave them victory. Ano po? Tinuruan po ng Diyos si Gideon dito na magtiwala sa Diyos ay hindi po sa lakas ng tao, hindi po sa dami ng tao na ito, not in the strength and in the power of men, but in the Lord. Alam po ninyo, kahit si Gideon lang, pwedeng gawin ng Panginoon, nabigyan siya ng tagumpay. Pwede. But praise the Lord, God chooses men na dadalhin po ang mensahe o yung trabaho ng Panginoon at sila po ang gagawa po nito. Tayo po, tagumpay na sa dulo. Tagumpay na ang binigay ng Panginoon sa atin. Huwag tayong magtiwala sa sarili po nating kakayahan. Huwag po tayong magtiwala doon sa strength, in this case, the strength of the army. Mayroong parating tendency po tayo na ganon. Pero ang magbibigay lamang po ng tunay na tagumpay sa buhay natin ay kapag tayo ay nagtiwala sa Diyos, when we lean upon the Lord, when we trust upon the Lord. Kapag alam po natin na ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng tagumpay, yan ay nagbibigay ng lakas ng loob sa atin. Kasi alam natin, tayo po ay magtatagumpay. And we can go on with our lives. We can go on with our dreams para sa Panginoon. And it gives us hope na tayo ay binibigyan ng tagumpay ng Panginoon at the end. Amen. Trust in the Lord. Lean upon the Lord. Because sa Panginoon po, all things are possible. All things are possible
with God. Paano po natin harapin ang buhay na mayroong lakas ng loob? Yung katotohanan na hindi po tayo nag-iisa, yung katotohanan na pwede tayong magtiwala sa Diyos, mag-lean sa Panginoon. At dun sa kasiguraduhan na tayo ay tutulungan ng Panginoon. I will strengthen you and help you. Ang Panginoon po ay parating available na tayo tulungan. Ang tulong po ng Panginoon ay parating available. God's help is always available. Kailangan po lamang na tayo po ay tumawag sa Panginoon. Ang sabi po ng Jeremiah 33 verse, "Call unto me, and I will answer you, and tell you great and unsearchable things you do not know." We need to call on the Lord upang ang tulong ng Panginoon ay ibigay po sa atin. Kailangan po nating tumawag sa Diyos. Ang sabi po ng Luke chapter 11 verse 9, "Ask, it will be given to you. Seek, you will find. Knock, and the door will be opened for you." Kailangan po tayong tumawag sa Panginoon. Amen. Pero nandun ang tulong ng Panginoon. Ano po? Kailangan nating talikuran ng kasalanan. We always struggle with this. Ano po? Pero kung tatalikuran natin ang kasalanan, sabi kasi ng Isaiah, ang kamay ng Panginoon na hindi maiksi, ang pandinig ng Panginoon, o ang Panginoon na hindi bingi, ang kanyang tenga ay bukas sa ating mga panalangin. Pero ang inyong mga kasalanan ang isang nagiging dahilan upang hindi marinig ng Diyos ang iyong mga panalangin. Call unto me and I will answer. Ask, it will be given to you. Ang tulong po ay manggagaling sa Diyos. Kapag nangangailangan tayo ng tulong, pangangailangan, sino pong naisip natin? Yung maglo-loan tayo, sino pong naisip natin? Sana ang maisip natin, Lord! Si Lord muna, Lord. Tulungan mo po kami. Because our sure help will come from the Lord. Nagtanong po ang Psalm 121 verse 1, ang sabi niya, "I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from?" Where does my help come from? Any kind of help. Hindi lamang po financial help. Where does my help come from? Sinagot po yan. Mismo. Nung nagtatanong. Ano po, sa verse 2, "My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth." Manggagaling sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa Kanya manggagaling ang ating tulong. Amen. At ang tulong na yan ay tulong na wala pong, anong tawag doon? Sumbat. Tulong na walang sumbat po yan. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Sa Kanya po tayo lumapit. We lift our eyes on the mountains. At tatanungin na, where does my help come from? My help comes from the Lord. Siyang unang isipin natin, siyang unang lapitan po natin. Ano po? Hindi po natin nakikita ang Panginoon. Pero parang minsan nararamdaman natin, parang hindi kumikilos ang Panginoon. Hindi po, kumikilos po ang Diyos. Mayroon tayong mga Panginoon ng pagpapala niya sa atin. Mayroon. Maaring pinapadaan tayo sa apoy, na kanina po sa Bible study, o sa leadership training, ano po, nabanggit ko na. Dumadaan tayo, ano po, kung minsan sa kawalan, walang-wala. Hindi lamang po zero, negative pa kasi meron tayong mga utang. Pero mayroong panahon ng Diyos ng pagbubuhos ng Kanyang pagpapala. Kung tayo patuloy na magtitiwala sa Kanya, mayroong panahon ng Panginoon.
Kapag naitama na yung puso natin. Kapag alam niya na tayo magtitiwala sa Kanya, no matter what happens in our lives. At sa Kanya tayo tatawag, at meron tayong pananampalataya, my help comes from the Lord. Ito po ay present, tama po ba sa mga nagtuturo ng English? Nandyan, present po, comes. Hindi po, my help will come from the Lord. Comes, sabi niya eh. Nandyan, present po. You are sure of God's help. Yun ay nagbibigay po sa atin ng courage na humarap sa bawat yugto at sigwa ng buhay po natin. Si Peter po, isa sa malapit sa Panginoon. No po, meron pong inner circle kasi yan eh. Ang tatlo, malapit. Mas malapit. Pinakamalapit siguro. Maliban sa mga disciples, ang malapit sa Panginoon, meron pang tatlo na malapit sa Kanya. Si Peter at ang magkapatid na James at saka si John. Si Peter po ay, aggressive yan. Ang kanya pong personality ay outgoing at saka, ano yung tawag natin doon? Hindi siya reserved, no? Talagang outspoken siya. Alam naman yung mga istorya niya, no? Yung halimbawa po, yung sabi ng Panginoon, na ibibigay ng Panginoon ang buhay niya. No? Sabi niya, Lord, hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan ipagtatanggol kita. Pwede kong i-offer ang aking buhay. Parang ganun po sinasabi niya eh. Ilalaga ko ang buhay ko para sa'yo. Mamamatay muna ako bago kanila mahawakan. Parang ganun po sinasabi niya. Sabi ng Panginoon sa kanya, kasi yun ang damdamin niya eh. Ako naniniwala, totoo yun. Totoo sa puso niya. Sabi ng Panginoon sa kanya, Peter, sabi niya, before the rooster crows this morning, you have denied me 3 times. Sabi niya, hindi. Pero nangyari po, di po ba? Si Peter po ay minsan, yung si Jesus, sabi niya, mauna na kayo. At sila po ay nauna na at meron sinabi po kasi ang Biblia na kung gaano na sila kalayo. At gabi. No? Gabi na. Si Jesus naglakad po sa Naglakad siya sa tubig. At nakita ng mga disciples. At nang makita nila, parang natakot sila. Ang sabi nila, multo. Kasi nga, experience nila. O kahit na tayo, wala pa tayong yun lang ang nakita nila. Ibig sabihin, naglalakad sa tubig. Pero ang Panginoon, ang sabi po niya ay, it is I, do not be afraid. Ang sabi po ni Peter, kasi nga po, di ba, nasabi ko na noon, madilim yun eh. Wala man silang mga flashlight, saka malayo-layo pa ng konti ang Panginoon. Hindi nila maaninag. Kaya ang sabi ni Peter, Lord, if it is you, kung ikaw po yan, Panginoon, hayaan mo na lumakad din ako sa tubig. Ang sabi ng Panginoon, halika. Siya po ay bumaba, at nung siya ay bumaba, nakalakad siya sa tubig. Pero siya po ay, nung maramdaman niya yung malakas na hangin, nakita niya yung alon, mga factors pa na dyan sa paligid, ang nangyari ay, siya po ay unti-unting lumubog. Sa mga picture nga, sa mga drawing, maganda nga eh. Siya nandito, hanggang dito, nakalubog hanggang dito. Hindi naman siya biglang lumubog na gano'n, di ba? Sabi ng Bible, he began to sink. Hindi po sinabing, he immediately sank. Hindi po gano'n. He began to sink. At yung mga ang Panginoon, nakaganyan siya, nakatayo yan.
water po ito. Yung above ng water. Si Peter ay andito, nakadubog hanggang dito. Tapos maganda yung depiction nila. No? Nung pong siya po ay magsimula pong lumubog sa tubig, he exclaimed, kasi ano po marahil yun po ay malakas yung hangin, nandun po yung mga alon. Ano po, hindi niya naisip na marunong siyang lumangoy. Pero sa bagay, no po, kahit na marunong kang lumangoy kung malakas yung alon. Pero ito, marunong lumangoy ito. But he was overwhelmed doon po sa mga sitwasyon at nung siya po ay mag-umpisang lumubog ay he exclaimed, Lord, help me. Lord, tulungan mo po ako. Ang sabi po nila, that is the shortest prayer that we can utter. Lord, tulungan mo po ako. At sigurado po tutugon ng Diyos. The Lord Jesus Christ reached out His hand to Peter at inahon po niya doon po sa tubig. At kung malayo-layo pa po sila sa bangka, palagay po ninyo, binuhat kaya ni Jesus Christ si Peter na naglalakad sa tubig na gano'n? O naglakad silang parehas pabalik sa bangka. Pero ang Panginoon tinulungan si Peter when he exclaimed, Lord, tulungan mo po ako. Lulubog ako dito. Hindi po ba kung minsan tayo gano'n, lumulubog? Na-overwhelm tayo sa mga kalagayan at sitwasyon natin. But we can always say, we can always pray, Lord, sopan mo ko po. Lord, help me. And the Lord will be there. He will help you. May mga pagkakataon po that we are drowned. We will be drowned by our situations in life. But the Lord will be there to help. I lift up my eyes to the hills, to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord. My help comes from the Lord. We have that courage to face the future. Because God's help is available. God's help is available. There will be discouraging moments in our lives. Inahanda na po tayo ng Panginoon po dyan, hindi po ba? In this world, ang sabi niya, you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Pinahanda na po tayo ng Panginoon. We can face life with courage. Kahit na ano po ang maging kalagayan natin, ang katotohanan na hindi po tayo nag-iisa, nagbibigay po ng encouragement sa atin. That's what matters. Kasama natin ng Panginoon. Ang katotohanan po na pwede tayong magtiwala sa Panginoon at alam niya ang gagawin niya sa buhay po natin, that gives courage to us. Amen. Na kaya niyang ayusin ang buhay natin, na kayang ayusin ang sitwasyon, o kaya kaya niyang bigyan tayo ng tagumpay sa ating mga sitwasyon. Marahil tayo po ay inaayos ng Panginoon ng ating puso. At the end, we will be victorious. At the end, even the impossible ay gagawin po ng Panginoon.
if we trust Him, if we lean upon Him. We will face life with courage because we know that God's help is there. Parating available po ang Panginoon. Ang tulong niya ay nandyan. We need not worry because God has figured it all out. God has figured out the future for us. We just need to trust Him. Amen. God is with us. We are not alone. Hallelujah. We can trust the Lord. We can lean and be strengthened in the presence of God. And praise the Lord. The Lord will help us. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but only trust in Jesus' name. My hope is built. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within there. My anchor holds within the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. He is Lord.
righteousness alone. Faultless stand before the throne. Cornerstone, in the Savior's love, to Lord of all. Christ alone, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. He is Purihin ang Diyos. Lord, He is Lord. Lord of all. Hallelujah, Lord of all. He is the Lord, Lord of all. Amen. Lord of all. Christ alone. Lord of all. He is Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Hindi po kami nag-iisa. Kasama ka namin sa pagharap namin sa buhay, Panginoon. Salamat dahil Ikaw ay mapagkakatiwalaan, Panginoon. Pwede namin ipagtiwala ang buhay namin, Panginoon, sa iyo. At kami nakakasigurado, Panginoon, ng tagumpay. Nakakasigurado, Panginoon, na ang hangganan namin, Panginoon, ay mabuti. Salamat dahil nandyan ang tulong mo po. Ano man ang kalagayan namin. Hindi po kami mapapahamak sapagkat nandyan ka. Ang tulong ay manggagaling sa iyo. Salamat po. Pinihiling namin, O Diyos, ng mensaheng ito ay tanim mo sa iyong mga anak, itanim sa ng mga puso at kaisipan. Na Panginoon, as we face life, kasama ka po namin. Pwede kaming magtiwala sa iyo at ang tulong mo ay higit pa sa sapat. Hallelujah. Maraming salamat po. Maraming salamat. Salamat po sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa banal na Espiritu na nagbibigay po ng kapayapaan sa aming buhay, ng comfort, Panginoon, sa aming mga puso na nararamdaman po namin even right now. Salamat. Hallelujah. Patuloy na kami sumasamba at nagpupuri sa iyo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga anak na naririto, maranasan nila ang biyaya ng Panginoong Yesukristo, ang pag-ibig ng Ama
at ang pakikiisa ng banal na Espiritu. Amen. 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 God bless everyone po.